Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas, sa opisina ni Senate President Tito Soto na sila ang nagpakain dyan sa mga NBI. Grabing init sa balita ngayon, oh. Ang daming balita, ang daming ganap, ang daming nakikita natin ngayon na hindi natin makakalimutan. Para sa akin, parang buong pagkatao ko, hindi ko ito makalimutan. Ito nangyari ngayon. Isa-isahin ko lang yung naramdaman ko, yung nakikita ko. Shout out muna sa ating mga subscriber ngayon na mga bago at saka luma dito sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa iyong suporta. Hindi ko lang kasi magawa na isa-isahin ko kayong ihag, kamayan, na narating ko itong journey ko dito sa YouTube channel na dumating itong 100,000 subscriber. Kung hindi po dahil sa inyong mga suporta, nandyan po kayo lagi sa nagko-comment dito. Yung iba nasasagot ko, yung iba hindi pa. Pasensya muna ho kayo. Pero sa dami nyo na, dami na natin dito, sa tuwang-tuwa ako. Marami pong salamat ulit. Sabi ko nga, hindi ko kayo maisa-isa paghag, hindi ko kayo maisa-isa pagkamay, hindi ko kayo maisa-isa na madampian man lang ang inyong mga balikat na huy, salamat sa inyo na pinadaman niyo sa akin. Marami pong salamat sa inyo. Sa ahang lugar diha sa Bohol, sa ahang mga kaigsuunan, sa ahang mga kaparyentihan, sa ahang mga silingan diha. Tibok Bohol, Tibok Pilipinas, tibuok kalibutan. Maayong adlaw ninyo nalan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na nga sabi ko kanina, hindi ko to makalimutan ang nangyari ngayong araw na to. Si Bato de la Rosa ay muntik-muntika na. Muntik-muntika nang mahuli. Muntik-muntika na talaga mapusasan at madala na naman dito sa Dahig. Grabe. Sobra talaga, hindi ko to makalimutan ito nangyari. At sumipot na doon sa Senado. At daming tensyon. Ang daming nangyari ngayon sa Pilipinas. Tapos, yung confirmation na pagpalit ni Kaufman, ngayon din nilabas, na impeach si BP Sara sa House of Representative, ngayon din. Basta ang daming ganap. Saan tayo pwede mag-umpisa dito na mag-react? So, dito muna tayo kay Bato de la Rosa sa reaction ko ngayon na kaya siya nakapasok ang NBI sa Senate building, lalo na doon sa session hall ng Senate. Halos na siya doon damputin gawa nitong si Tito Soto. Ito pa pala isa, Tito Soto pinalitan, tinanggal sa pagka-Senate President na walang kwenta talaga. Piling niya siya ang Pinoy Henyo naman at siya ang promotor bakit nakapasok ang NBI sa Senate building. At ito yung sabi ni Amy Marcos. Gulo kami sa Senado dahil hindi maintindihan kung bakit pinapasok yung mga NBI. Anong papel nila? Sino nagpahintulot sa kanila? Sinabi ba nila kung ano yung pakay nila talaga? Bakit sila nagtatambay dito? Sinaktan pa ang Senador Bato. Tapos, hindi namin talaga maintindihan. Andito pa rin, nakatambay pa rin. Pati yung bossing nila, yan si Attorney Matibag, na galing sa PDP. Ano mang papel niyan dito? Anong ginagawa nila? Magsiserve ba sila ng arrest warrant? Meron ba silang court order? Ano bang ginagawa nila? Sila na ba ngayon ang sheriff ng ICC? Yan na ba ang papel na ginagampanan nila? Etong masaklap. Di nagkakagulo kami rito. Bakit yung NBI pinaligiran kami? Tapos sasaktan yung mga kapwa senador. Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas, sa opisina ni Senate President Tito Soto na sila ang nagpakain dyan sa mga NBI. Pinapasok nila, pinakain nila, nagtambay sa opisina ng Senate President mismo kasama ng OSAA o di kaya yung security ng Senado. Anong sistema yan? Sila mismo nagpapasok para dakipin ang isang senador? Anong klaseng Senado to? Ay nako, nakaka-high blood, no? Traidor ka? Soto. Di ko tatawagin ng senator. Di ko naman din ito binoto. Animal na to. Sobra kang traidor sa kapwa mo, senador. Buti nga sa'yo, karma na ang nangyari sa'yo na tinanggal ka pagka Senate President. Ayan na nga sabi ko. Di ba kailan lang sinabi ko na advantage ang impeachment ni BP Sara kapag ito ang hahawak si Soto kasi hindi abogado.
O advantage talaga yun. Kasi nga sila, hirap na hirap sila doon i-handle ang impeachment. Yun ang may nagsabi niyan ha, na hirap itong si Soto kung paano niya i-handle ang pagka-Senate President niya, itong impeachment ni VP Sara. Parang gusto niya dito bara-bara na eh. Gusto niya talaga diretso-diretso ang pagka-impeach dito ni VP Sara. Animal mo to. Di ba? Nakakagigil eh. Kasi yung sinasabi ni Amy Marcos, di ba? Siya ang nagpapakain, siya nagpapasok, siya ang may consent bakit nakapasok itong mga agent ng NBI. Biro mo na sa kwarto niya pa, siya nagpapakain. Kaninong pera yon, Soto? Sarili mong bulsa o sa taong bayan yon? Animal talaga naman. O eto, sinabi ni Senate President, kaupo lang ni Alan Peter Cayetano. Ang sabi niya to, ito yon, Sir, may arestuhan ba kay Sen Bato at least by tonight? And what happens to the 9 NBI personnel? According to the NBI director, as soon as they heard na ang stand officially ng Senate, yung Senate Resolution 44 at yung manifestation ni Senator Marcoleta na dapat dumaan to sa korte, hindi na nila pinursu na arresto siya ngayon. According to him, coordinated kay Senate President Tito Soto ang pagpasok nila. Okay. So ang balik namin sa kanya, coordinated man ang pagpasok nyo, hindi naman siguro tama o wala naman siguro nagbigay ng pahintulot makipag-abulan. So sinasabi niya that is incidents of the arrest, so we agreed to disagree at mag-fact finding. Okay. We explained to him that this is not a criminal or a administrative case that needs further study at meron pong due process. This is a contempt case. So we agreed na kaso sa magsiksikan sila dito o inhumane dito under his custody pero hindi niya pauwiin. Okay. He will hold them in the NBI, he will ask them to explain, then write me officially tomorrow. Okay. Separate yun sa bugbugan. Okay. He promised me that if, kasi ang report daw una sa kanya, ang usahan ng nakit. I showed him the video. So sabi niya, let him get to the bottom at asahan na paparusahan ang dapat parusahan. Okay. So hanggang doon pa lang kami, but I was saying nga, despite all of those assurances, I do know he has bosses above him. So Senator Bato will not be arrested tonight, but what about tomorrow? We will see what the rest of government says after tonight. But ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa atin kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, not weaken us. So if the NBI wants to enter tomorrow the Senate premises, you would allow it? Not anymore. Okay. That is under... Sinabi naman niya, kaya hindi naman daw sila papasok kung hindi sila pinayagan. At ngayon naalis na sila, sir? Yes. Umalis na So, sila, sir? Ang request lang ng ibang senador not to suspend until tomorrow, until sure na wala nang natira. Marami kasing text, maraming mga balita na tinitignan yung ibang kotse, nandyan sa labas, may armas. So isa-isa clarify and I have to take the PNP. Agad pinadala si General Aberin, who is a well-respected officer, at inassure niya ng police assistance. Hindi naman kailangan kasi between the NBI director, the ROSAA, and General Aberin, parang nagkasundo naman sila na walang untoward incidents. But despite that daw, magsastasyon daw sila ng police starting tonight at or early tomorrow. But no more NBI operatives inside. As report sa akin right before this, nag-report daw ng wala, but umiikot ngayon ang Sergeant of Arms to make sure. Okay. Di ba si Soto talaga ang nagpapasok sa mga ano na to? Bakit Soto? Noong una sabi mo hindi mo to ipapadampot itong si Bato de la Rosa. Ako, mayroong mga binibitawang salita si Bato de la Rosa nung nakaraan patungkol ito kay Trillanes. O si Trillanes naman, talagang sa Espanyol pa kinumpli niya, tinupad niya yung request ni yung ni Bato de la Rosa. Pero sa ngayon kasi, nandoon na nga sa dahig si Tatay Digong. Itong ICC sa Pilipinas. Nawala na nga tayo diyan. Alam niyo kung bakit? Ito si Bato de la Rosa, ito yung pangpalit ni Tatay Digong kasi naisip ng itong ICC kapag namatay si Tatay Digong, mayroon pa silang hawak na ito yung i-convict nila. Kasi Tatay Digong, di ba nakwento ko to, na malabo mai-convict ng ICC si Tatay Digong, ayaw to magpa-convict dyan sa mga dayuhan. Kaya mas naisin pa niyang mawala
Diyan sa kulungan, diyan sa silda niya, kaysa makonvict. Yan yung basa ko sa kay Tatay Digong. Kaya delay ng delay itong ano niya, itong ginagawa niya ngayon. Eh di bali, ano siguro ng Tatay Digong, di bali. 80 mahigit na ako dito, 81 na ako, dito na ako. Anong mawawala sa akin? Yun ang sabi naman ng Tatay Digong eh, wala na mawawala sa akin. Galing na ako ng mayor, galing na ako ng piskal, galing na ako ng congressman, galing na ako ng vice mayor. At yan yung presidente, yan lang yung tao na yon na hindi natatalo sa eleksyon. Tandaan ninyo, tandaan natin yan ha. Kung lakas ng hangin, pasensya na, maingay ha. At ito na ngayon, si Soto, ang bilis ng karma, buti nga. Kaya yon hindi pinapapasok, hinahabol. Kung napanood niyo yung footage na yon sa Senate building mismo, na hinabol si Bato de la Rosa, na ano pa, napatukod pa sa hagdanan kasi na ano siya eh, na outbalance siya pag-akyat. Kaya may ano siya dito, nilagyan siya ng ano sa, kasi dumugo eh. Kaya doon ayaw talaga niya ayaw niya magpahuli. Kasi natunugan din nila ni Soto na ngayong araw na to, papalitan talaga siya. Kaya pinilit talaga ni Bato de la Rosa na makapasok sa session hall kasi alam niya na doon na hindi na siya pwedeng galawin. O nakapasok at napatalsik nila itong si Tito Soto. Ayun, ang tawagan ni Robin Padilla kay Bato de la Rosa, hero. Ibig sabihin nun, kung wala si de la Rosa, hindi mapalitan itong si Soto. Tuloy-tuloy pa rin itong pagkamangmang nitong Pinoy hinyo na itong hindi naman kahinyo-hinyo. Ako nagaliiti ko sa nakita ko sinabi ni Amy Marcos. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. So ngayon, magbunyi tayo. Kasi itong flood control ngayon, ito na yung gagawing trabaho ngayon. Hindi nila yan pwedeng isang tabi yung flood control na yan. Ipapatawag na si Gutisa dyan at saka itong 18 Marines. Tuwang-tuwa talaga ako kanina para kung si Raulo kanina nung nabalitaan ko na si Tito Soto na pinalitan na. Ay nako, para kung si Raulo sa bahay kanina, sigaw ako ng sigaw. Sabi ko yan. Pero mayroon pa palang mga nangyari na noon na hindi talaga natin pa nakita. Yun kay Bato. At sabi ko, Bato de la Rosa pumasok. Sabi ko, nung pinalitan na talaga, nakita ko kasi yon, nung balita na yon, naka-flash lang sa live ng ABS-CBN doon sa impeachment ni BP Sara. Sabi ko, natanggal si Tito Soto, pinalitan na. Sabi ko, ay naku naman, bakit pinutol? Hindi tinuloy eh. Hindi tinuloy. So, naglipat ako sa mga social media. Maya-maya, nakita ko na. Sabi ko, yun. Buti nga talaga, kaya sigaw ako ng sigaw. Kaya medyo ako paos dahil dito sa ginagawa talaga ng mga kalaban ni Tito Soto. Ayun, di ba? Nakikita natin kung sino mga senador na bumalimbing na doon, na tumawid na naman sa kabila. At itong si Erwin Tulfo, ang yabang-yabang sumagot ng mga nakarang araw. Nakita nyo kayo na sa mga video siguro, kung nakikita nyo yung itsura ni Erwin Tulfo. Mukhang na pilde sa sabong. Parang lugmok na lugmok yung mukha ni Erwin Tulfo. Gaba ninyo yan kasi masyado kasi kayong feeling ninyo di na kayo pwedeng galawin. Yan, parang traitor pa itong Senate President na to na grabe. Animal talaga, no? Siya pa nagpapakain sa NBI. Pera niya kaya yon? Balikan ko ulit. Pera niya kaya yon? Napakawalang hiya ni Soto. Grabe talaga. Sabi ko, animalistic talaga tong tao na to. So, ito nangyari ngayon sa Pilipinas. Grabeng nakasulat sa mga record na mga nangyayari ngayon doon. Grabe impeachment, itong pagpalit ng Senate President. Sabi nga ni mga tao, tiniming daw noong na-impeach si VP Sara. Yung impeachment ni VP Sara kasi sa House of Representatives, alam na natin yun na hindi talaga siya pwedeng i-impeach. Andoon na may mga pera nang involved andoon na. Planchado na yun, hindi po pwede yun na hindi talaga siya tutuluyan doon. Sabi ko natutuluyan siya dyan.
pagdating ngayon sa Senado, ayun na, ito magandang laban ngayon. Kung ano ang plano dito sa kay ni Senate President Cayetano, tingnan natin kung ano ang plano niya dito. Abogado yan eh. Di kagaya kay Soto na ang lamig dito. So kaya, ayun, ang layo-layo ng bintaha dito kay kay Senate President Alan Peter Cayetano kay Soto. Nako naman eh. Kahit pa sabihin natin si Tito Soto ilang beses na naging senador. Si Alan Peter Cayetano ilang beses na senador yan. At ilang hawak sa gobyerno na posisyon ang hinahawakan niya. Nagiging yan, nag-Speaker of the House so yan. Nagiging congressman yan, nagiging mayor, nagiging DFA secretary panahon ni Tatay Digong. So ang dami niya ang dami niya ilang beses nagiging senador, ang dami niyang karanasan sa gobyerno. So ito si Soto, wala dito. Wala dito si Tito Soto kay Alan Peter Cayetano. Kaya dito swak siya. Di ba? So isa kong video doon ko po si Matibag. Kita-kita tayo sa isang video.